Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng pumukol si Rob Pelinka ng probably the most shocking trade sa NBA history na makuha nila si Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks na nag-average pa lamang the season before ng 34 points, 10 rebounds, and 9 assists per game. Ang mindset niya nga ay ang galaw na ito ay more of a move para sa future ng Lakers at hindi para sa ngayon. Ginawa niya nga ang galaw na ito bilang paghahanda kapag dumating na ang panahon na plano na ni LeBron na magpahinga sa basketball. Meron na nga silang superstar player na magiging main attraction at hindi na sila dadaan sa multiple bad seasons o rebuild mode tulad ng pinagdaanan ng Cleveland Cavaliers at ng Miami Heat noon nang umalis sa LeBron dito. Hindi niya nga in-expect na ang galaw na ito ay para na din sa ngayon mga kaibigan, lalo na't hindi natuloy ang Mark Williams trade. Ganun pa man, ang Lakers ay may 17 wins na sa last 20 games. Nagpapakita sila ng legit championship caliber defense. Nagagawa nilang makuha ang mga panalo nang wala ang center na gusto talaga nila o preferred nila. Tinatalo nila ang malalakas na mga team kahit na wala si Austin Reeves at Rui Hachimura na tinatawag ng ilan bilang ang best number 3 and number 4 option sa NBA ngayon. At si LeBron nga ay tila ba bumalik sa kanyang prime. Nanalo pa lamang siya ng Player of the Month after averaging almost 30 points, 11 rebounds, and 7 assists per game on 55% shooting sa field and 52% shooting sa 3-point line. At ngayon nga ay nagtatala na siya ng ganitong stats habang gumagawa na din si Luka ng mga historic stats tulad ng kahapon na 30 points, 8 rebounds, 15 assists, and 6 3-pointers. Kaya naman tila ba na fast forward nga ang timeline ng Lakers. Ang galaw na para sa future ay naging galaw na para sa ngayon. Sa isang interview ay sinabi nga ni Rob Pelinka na kahit siya mismo ay nagulat, subalit masaya nga siya ng ganito kabilis ang naging development ng chemistry na LeBron James at Luka Doncic. At totoo nga, ang expectation sa kanila ay more of next season na sila magsisimula na gumawa ng legitimate na ingay considering na malaking adjustment nga ang gagawin ng lahat, especially sa opensa, mapa-players man o Coach JJ Redick. Ganun pa man, mukhang naka-adjust nga kaagad sila. At inaasahan lang na mas gaganda pa ang kanilang chemistry moving forward. Sa off-season din ay tiyak na susubukan pa nila na mag-improve ng kanilang roster. Napag-usapan nga natin na ang pag-sign kay Alex Len na isang temporary move o panakip-butas lamang. Band-aid lang nga ito sa sugat habang hindi pa nakakahanap ng permanent solution. Literal nga na nakukuha nila ang mga panalo na ito kahit na si Jackson Hayes ay considered as a bench caliber center at ang pamalit sa kanya na si Jamison ay isang two-way contract player. Sa ngayon nga ang Lakers ay number 2 sa Western Conference, subalit talagang masusubukan sila sa next 9 games kung saan makakaharap nila ang New York Knicks, Boston Celtics, Phoenix Suns at 2 beses nilang makakatagpo ang Denver Nuggets at ang Milwaukee Bucks sa 9-game span na ito na may 3 magkakasunod na back-to-back games. Ano ba masasabi niyo sa performance ng Lakers ngayon?